Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang teksto po nating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Filipos 4:4. Ang sabi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Now, ang ating pag-uusapan ngayon, bakit huwag nating hayaang mawala ang kagalakan sa paglilingkod? Alam mo kapatid, napakahalaga ng joy o kagalakan sa paglilingkod. Masarap kumilos kung puno ng kagalakan ang ating puso. Minsan kahit pagod, basta't masaya ka sa ginagawa mo, nagagawa mo ito ng tama at nagagawa mo rin ang the best na gawain. Kapag masaya ka, hindi ka tinatamad mag-pray, magbasa ng Bible. Kapag nandyan sa'yo ang joy, masaya ka rin sa ministry, sa pagdalo sa mga gawain, sa mga dapat gawin sa templo ng Panginoon, sa pagtulong sa gawain at maging sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Para itong makina na maganda ang andar at walang problema ang bawat piyesa, sapagkat kondisyon ang lahat. Sabi po sa Filipos 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Lagi pong sinasabi ng Bible yan mga kapatid, na dapat tayong magalak sa Panginoon. Sabi rin sa unang Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Sinasabi naman sa Filipos 3:1, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Dito rin sa awit 105:3, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Kaya mga kapatid, dahil tayo'y anak ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, dapat tayong magsaya at magalak lagi sa Panginoon. Huwag nating walain ang kagalakan na nandito sa ating puso. Now, bakit huwag nating hayaang mawala ang kagalakan sa paglilingkod? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, upang hindi manghina sa mga ginagawa at gagawin pa sa Panginoon. Minsan ang dahilan ng panghihina dahil hindi ka masaya. Halimbawa na lang sa mga ginagawa mo ay nakatanggap ka ng mga pamumuna or criticism. Nawala ang kagalakan mo, kaya nanghina ka. Sa trabaho naman, grabe yung effort mo, tapos hindi ka pa babayaran sa pangakong sinabi sa'yo, nawala yung kagalakan mo, nanghina ka ngayon sa ginagawa mo. Ganito rin sa Diyos, pag nawala yung kagalakan mo sa paglilingkod, parang lagi kang pagod, tinatamad, walang ganang pumunta sa church, nagpapalipas oras sa pagsamba, gusto matulog na lang o magtrabaho na lang sa ibang bagay, pero para kay Lord walang sigla. Sa kabaliktaran mga kapatid, kung nandyan yung kagalakan, ang saya sa puso, ganado ka sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. Lagi kang excited, marami ka ring naihahanda ahead of time. Minsan pa nga ay naghahanda o nagluluto-luto ka pang snacks para sa life group or sa Bible study. May time pa nga na marami pang napopost sa FB ng mga Bible verses. Marami ka ring nagagawang dapat gawin sa church, bunga ng kagalakan. Ito po yung punto natin na dapat huwag hayaang mawala ang kagalakan natin. Sabi nga sa Roma 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ang pagpakasipag mga kapatid ay bunga po yan ng kagalakan sa ginagawa mo. Pero pag tamad o tinatamad, ibig sabihin hindi ka masaya sa ginagawa mo. So bakit huwag nating hayaang mawala yung kagalakan sa paglilingkod? Ang una, upang hindi manghina sa mga ginagawa at gagawin pa sa Panginoon. Number 2, upang masaya nating ikinikilos ang ating katawan para sa Panginoon. Pag walang kagalakan sa buhay, parang laging malungkot, lalo na kung may mga sama ng loob, may mga inis sa puso, may itinatagong galit, magduduplicate po itong kapatid sa katawan natin. Halos hindi na natin maikilos yung ating katawan para sa Panginoon. Example, kahit pa nasa harap mo na yung church, late ka pa rin, o di kaya absent. Even sa mga bayanihan sa church, o di kaya may mga dapat linisin sa templo, wala ka kasi hindi maikilos ang katawan sa ganitong gawain. Hindi maikilos ang katawan para mag-pray. Hindi maikilos ang katawan para sa pagbabasa ng Bible.
That's why, kailangang huwag mawala ang joy sa paglilingkod. Kapag napanatili natin ang ating kagalakan sa Panginoon, nagbubunga ito ng tiyaga, perseverance o consistency, tuloy-tuloy, inspired, nakakagawa ka ng mga encouragement na bagay, pati na sa mga ikinikilos mo, pamumuhay mo, nang walang naiistambol sapagkat dahil ito'y bunga ng kagalakan mo sa Panginoon. Now, ang kagalakan sa Panginoon mga kapatid ay maraming dahilan. Ang una, dahil sa kaligtasang bigay niya na dapat mong ipagpasalamat. Hindi ka ba nagagalak niyan? Number 2, dahil nakilala mo siya sa puso mo. Number 3, hinango ka na, pinalaya ka na mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Number 4, mayroon ka ng assurance of salvation. Ito ay isang kagalakan at napakalaking kagalakan sa Panginoon na dapat nating ipaglingkod din sa Kanya bilang ating pasasalamat na tayo ay minahal at pinatawad sa kabila na wala na tayong pag-asa. Kaya ikilos natin ang ating buhay para sa Panginoon, bunga ng ating kagalakan. Walang dahilan para ma-discourage kay Lord. Dapat pangang sambahin siya, paglingkuran siya dahil sa pag-asang bigay niya sa atin. So bakit huwag nating hayaang mawala ang kagalakan sa paglilingkod? Number 2, upang masayan nating ikinikilos ang ating katawan para sa Panginoon. Number 3, upang marami pang creative na kaisipan at mga bagay ang pwedeng magawa sa ministry. Kapag full of joy ka, ibig sabihin masaya ka na ngayon sa sitwasyon mo kaysa noon. Kapag nasa Panginoon tayo mga kapatid, ang sayang ating naranasan ay hindi lang ito sa ating sarili, kundi ito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Fruit of the Holy Spirit ito kapatid. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy. Nandyan po ang joy. Kaya mga kapatid, napakalaking pagkakaiba ng saya na ibinibigay ng mundo. Ang sayang bigay ng mundo ay unti-unti ka na palang hihilain palayo sa Diyos hanggang sa hindi ka na makontento. Hindi ka na masatisfy dahil gusto mong lagi kang masaya na nakikita mo na marami kang pera, naipon, gusto mo maraming pumuri sa'yo, gusto mong sumikat at hindi ka pa rin makontento. Marami ka nang naisip sa buhay na gusto mo pang marating. Hanggang sa nawawala pa rin ang saya, kaya pipilitin mong sumaya at masatisfy. Hindi mo alam, pagod ka na stress ka na. Ang result, hindi ka pa rin mapapasaya ng mundo. Pero mga kapatid, ang joy na galing sa Panginoon, kagalakan niya ang Panginoon, ang pagsamba, ang paglilingkod, ang tumulong sa misyon, ang maglaan ng oras o panahon sa Panginoon. Hindi nag-iisip ng kalugihan, ng kawalan, ang makalamang, kundi kasayahan ang mga ginagawa para sa Panginoon. Bunga ng kagalakan sa Panginoon, nagiging creative pa ang mind mo sa pwedeng magawa mo para sa church, para sa ministry at para sa Panginoon. Minsan nga ay nagagawa mo pang mag-donate ng instrument sa church. Napapaayos mo ang bubong, ang pader, ang mga pagpapaganda sa loob ng templo nang walang kapalit at walang panghihinayang sapagkat joy mo ito sa Panginoon. Now, bakit huwag nating hayaang mawala ang kagalakan sa paglilingkod? Review muna tayo sandali. Ang una, upang hindi manghina sa mga ginagawa at gagawin pa sa Panginoon. Pangalawa, upang masaya nating ikinikilos ang ating katawan para sa Panginoon. Number 3, upang marami pang creative na kaisipan at mga bagay ang pwedeng magawa sa ministry. Para naman po sa ating application, mga kapatid, ipakita natin ang ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag itong hayaang mawala. Laging i-preserve ang joy at lagi ring ipanalangin sa Panginoon na mas lalo pang dagdagan ang ating kagalakan. Tandaan na ang kagalakan ay isang kayamanan na hindi dapat walain sa puso. Kapag masaya at full of joy tayo, mailalayo tayo nito sa sakit, sa stress, sa pag-iisip ng mga negatibong bagay, kundi mas marami pa tayong nagagawang dapat gawin sa Panginoon. Bunga ng ating masayang paglilingkod. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig.
Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.